One time, may nagtanong sa akin sa comment. Sabi niya, ano ba, hinahanap ba yung baptismal nung nagpunta daw ako ng US? So, sa mga nagtatanong, ano ba yung green card? Ayun po yung mga legal na nag-i-stay dito sa Amerika up to 10 years. Yung mga nagka-K1 visa, may hirap na daw makapasok sa Amerika. Sabi ko sa isip-isip ko, hindi naman siguro kasi ang pinatanggal lang ni Trump yung pumapasok ng walang papel. Nung bata ako, akala ko hindi ako makakarating dito kasi hindi ko alam kung saan ako bininyagan. Ang isip ko, pagka hindi ka na binyagan, wala kang baptismal, hindi ka makakapunta ng abroad. Ilang travel na kami ng asawa ko, hindi naman hinanap ang baptismal. Marami ako nababalitaan na yung mga nagka-K1 visa, may hirap na daw makapasok sa Amerika. Sabi ko sa isip-isip ko, hindi naman siguro kasi ang kinatanggal lang ni Trump yung pumapasok ng walang papel. Ayun lang ang mahihirapan. Kasi yung mga pumapasok dito, taga Mexico, doon pumapasok sa Texas. Texas ba yun o ano? California. Doon pumapasok yung mga walang papel. Yung mga taga-Mexico, pumupunta ng parang tawid ilog lang ba? Ayun ang ginagawa ni Trump. Tatanggalin nila, pauuwiin nila doon sa mismo nilang bahay talaga. Pero yung mga nagka-K1 visa, ewan ko lang kasi marami akong naririnig mahirapan daw, ganyan. Hindi naman siguro kasi may mga papel sila eh. Yun lang yung yung deportation tawag dun. Yung mga pumunta ng US tapos walang overstay, ayun yung mga pauuwiin. Ayun ang alam ko yung pagka kasi lagi ko narinig mahihirapan daw yung mga magka-K1 visa. Paano mahihirapan? May mga papeles naman. Siguro matatagalan kasi maraming magde-deportation. Ewan ko lang. Buti na lang nakapunta na kami agad dito. Natapos na agad yung K1 namin bago magbutuhan. Ayun lang ang kinagandahan. Kaya lang nung time naman namin, matagal din naman kasi nag-file kami pandemic Kaya yung file namin ay umabot talaga ng 1 taon na higit. Naalala ko nag-file kami ng K1 is 2022. June 2022 kami nag-file. Tapos nakapunta ko dito sa US 2024 na ng March. Yun, tagal din So magto 2 years din, di ba? Pero 2023, patapos na ng taon, ayun na yung mga medical ko, ayan. Umabot lang ng 2024 kasi nga na-sputum ako, kaya nag-antay pa ako ng 2 months. Kaya medyo matagal-tagal. Pero kung sumahin mo lang naman, parehas lang din, di ba? Ewan ko lang ngayon kung yung mga nagpa-file ng K1 visa, ngayon 2024, patapos na kasi yung 2024, so ewan ko lang kung mapapabilis o mapapabagal dahil nga may mga deportation na mangyayari. Pero hindi ko lang alam kasi nanonood ang balita ng asawa ko. Nagpasa na kami ng pang green card ko. So update ko na lang kayo ulit kung anong magaganap, kung ilang buwan ko makukuha yung green card ko. Kasi kapapasa lang namin kahapon ba yun o isang araw? Kapapasa lang namin sa agency namin yung mga papeles, mga documents. Pero siguro sasabihin ko na lang sa inyo kung nakuha ko na yung green card ko. Kasi sa ngayon hindi ko pa masabi dahil wala pa yung green card ko Parang I'm not sure pa kung ano pa mga kulang, ganyan. Pero pinasa naman namin lahat ng mga documents. So sa mga nagtatanong ano ba yung green card, ayun po yung mga legal na nag-i-stay dito sa Amerika up to 10 years. So may expiration din ang green card. Iisip ko nga kung magpapasi-citizen. Kasi tinatanong ko yung asawa ko, may dual citizen ba dito? Sabi naman ng asawa ko, hindi, wala daw dual citizen dito. Ang dual citizen, mga katsupa, yung pwede kong i-maintain yung Philippine passport ko ba? Na Pilipina pa rin ako, ganyan. Philippine citizen, emirate, mga ganyan.
Pag hindi daw uso rito ang dual citizen. Isa lang daw ang kailangan citizen mo rito. Either Pilipina ka or American ka. Kasi after 10 years ng green card, ma-expire din yung green card mo, di ba? Saka ka mag-a-apply ng citizenship. Ngayon, kung ayaw mo naman mag-apply ng citizenship, gusto mo yung pagka-Pilipina mo, kukuha ka ulit ng green card ng 10 years. Kasi 10 years daw na-expired yung green card. So, medyo matagal-tagal din. Sabi nga ng asawa ko, pagka ganun daw ang ginawa namin, at naging American citizen na daw ako, pag pumunta ako ng Pilipinas, kumbaga parang bawal na ako mag-stay doon forever, parang bisita-bisita na lang. Alam mo yun, yung parang naging American citizen ka na, hindi ka na yung, kahit doon ka pinanganak sa Philippines, hindi ka na pwedeng mag-stay doon ng matagal. Kumbaga dito ka talaga dapat mag-i-stay. Mapupunta ka lang doon, bibisita ka lang. Kasi ayun nga, American citizen ka na. Kung hindi naman, ang pangit kasi pagka pinagpatuloy mo yung green card mo, magbabayad ka every 10 years ng, mahal din ang green card nasa 1,000 plus, $1,100 something. Basta may mga butal, kalimutan ko na yung ano. Ayun ang babayaran mo every 10 years kung magpapa-green card ka lang. Pero kung citizenship ka na, hindi ka na doon. Hindi ka na darating sa point na yun. Yung every 10 years, hindi na. Kukunin na yung, pag nag-citizenship ka na, kukunin na nila yung Philippine passport mo, ibibigay mo na sa kanila. Ang magkakaroon ka na ng passport, yung American passport na. Ganun dito. Ay, ganun pala. Hindi tulad sa ibang bansa na pwede dual citizen. Diba? Pero sa ngayon, hindi ko pa alam kung ano mangyayari. Kung anong plano namin mag-asawa. Hindi namin alam kung saan, kung dito pa talaga kami or ano, siguro sa ano na, in the future na bahala na si God magdesisyon sa amin. Alam mo sa labas? So, ganito yung aming ano, napakatahimik, wala kasi mga bata rito. Mga kachupa, gusto ko tong anuhan, tag dito? Yung ano dito, yung nilalagay dito para kuminis. Sabi ng asawa ko, ganito daw talaga yung kulay niya. Matte daw talaga. Matte na chocolate. Sabi ko, parang hindi maganda. Pero siguro pagka nagka-pera ako, bibili ako ng sopa. Kasi yung sopa lagi namin inuupuan pagka manonood kami, pag nandito kami sa sala. Wala, ano lang to, pantatluan. Ilang kami rito? 5. Pag kompleto kami lahat, 5 kami rito. Isama mo pa si Kiki, o di 6. Gusto ko yung pa L-shape ba na ano, na kulay beige yung ano. Alam mo yung pang aesthetic ba? So, materialistic ka na naman. Wala lang. Kumbaga parang, pag nakikita ko kasi yung bahay na malinis, aesthetic, parang relax ka na parang, ay, salamat. Makaka-relax, no? Kahit simpleng araw lang. Makikita mo yung bahay mo na malinis. Parang relax ka na Pero ito kasi yung chocolate, okay naman. Sarap kainin. Sarap ng kulay, chocolate. Pati yung aming Christmas tree, chocolate. Pero pagka nagkapera, ayun yung bibili ko. Pero hindi naman importante ang sukat. Siguro ang uunahin ko pagka nagkapera, washing muna. Kasi lagi kami napunta sa washing, sa laundry shop. Lagi kami napunta ron. Gusto ko sana na may washing na para ako na lang naglalaba. Hindi na pupunta yung asawa ko doon. Mahal kasi yung washing ngayon. Tinignan namin, nasa ano rin, nasa $500, $600 So magkano na rin yun Sabi ko, ay, mahal pala. Sa Philippines, meron tag 10,000 lang, di ba? Pero yung ano na yun, yung, ang uso kasi dito sa washing nila, pag tinanggal mo, nakaplansya na. Alam mo yung mainit na yung damit. Ganon yung washing dito, kaya medyo mahal. Kaya sabi ko, ay, kakaiba pala yung washing dito. Parang, pag tinanggal mo yung ano, yung damit mo, nakaplansya na siya kasi mainit.
Tsaka dry na siya, tupiin mo na lang. Ganun ang ano dito, washing dito. Kaya lang, hinahanap ko yung bawal lawa mo pa. Yung dati ko washing kasi, pinili ko lang mga 10,000 siguro yun. Babalawan mo. Tapos pag din-dryer mo, may basa-basa pa ng konti. Kaya mura. Dito kasi, kaya bahal. Ganun pala ang washing dito. High-tech. Maraming salamat dun sa mga nag-subscribe at nag-like. At na laging nanonood ng aking vlog. Tapos may mga nagsasabi na hindi daw nila ini-skip yung aking ads para daw kumita ako. Maraming salamat. Alam niyo ba mga kachupa? Natutuwa ako kasi naka 1,000 subscriber na tayo. Start na ng monetization. Start na ng monetization ng aking vlog. Pero hindi ko alam kung kikita ba kasi mga viewers ilan lang, 'di ba? Pero thank you pa rin doon sa mga nagsasabi laging hindi ini-skip yung ads. Sana gabayan kayo ni God. Tutulungan nila ako the way they do that. Tara English. Hindi ko ma-explain pero natutuwa lang ako kasi meron silang isip na ay, wag ko nga i-skip tong ano na to, na ads na to para kahit pa paano kumita naman siya. Diba? Natutuwa lang ako dun sa mga taong hindi nag-i-skip ba. Natutuwa rin naman ako dun sa mga nanonood din at laging inaantay yung vlog ko. Kahit ako minsan na natutuwa rin ako pagka nanonood ako ng vlog ko. Minsan yung mga time na hindi ko ma-explain yung nang maayos. Minsan naman may nagsasabi na thank you, ang dami kong natututunan sa'yo, yung mga ganon. Kahit na hindi ko na-explain ng maayos, natututunan pa rin sila sa akin. Kahit pa paano. Natutuwa lang ako kasi hindi ko akalain na magbablog ako. Na, alam mo yun, yung wala kasi ako magawa rito mga kasyupa, totoo lang. Kung meron man ako magawa rito, hindi siguro ako nagbablog ngayon. Totoo lang. Pero gustong gusto ko mag-vlog kasi gusto ko nga share yung buhay ko, yung ano pa ba? Gusto ko makatulong sa mga taong mga K1 visa. Yung alam mo yun, kasi pinagdaanan ko yung yung akala ko dahil hindi ko malalagpasan to. Ano pala, nalagpasan ko. Yung alam mo yun, yung akala ko hindi ako makakarating dito. Pero nakarating na, ayan. Kaya gusto kong makatulong ba na i-help ko rin yung mga iba na nai-stress, nagkakaroon ng anxiety dahil iniisip nila na malalagpasan ba nila to, ganyan-ganyan, di ba? May mga ganun tayong punto. Kasi ang akala ko, nung bata ako, akala ko hindi ako makakarating dito kasi hindi ko alam kung saan ako bininyagan. Ang isip ko, pagka hindi ka na binyagan, wala kang baptismal, hindi ka makakapunta ng abroad. Ayun ang una kong, ayun ang una kong inisip. Pero dahil nakailang travel na kami ng asawa ko, hindi naman hinanap ang baptismal. Ewan ko kasi ang nanay ko naman, makakalimutin din. Hindi niya alam kung saan ako bininyagan. Kasi ang tagal na rin naman, di ba? Teka nga. One time, may nagtanong sa akin sa comment. Sabi niya, hinanap ba yung baptismal nung nagpunta daw ako ng US? Alam mo, ayun din ang una kong tanong noon sa sarili ko, kung hahanapin ba yung baptismal na yan. Kasi may narinig ako na hindi daw makakapag-abroad ng walang baptismal. Mali pala yun. Diyos ko, huwag kayong makikinig sa mga chika-chika lang sa labas ng bahay nyo. Dahil ang chika, minsan mali, minsan tama. Pag-isip-isip ko, sino kayang kasi may narinig ako nun parang hindi daw makakapag-abroad ng walang baptismal. Alam mo dahil yung bata ako, parang sabi ko, hindi na talaga ako siguro makakapag-abroad dahil hindi alam ng nanay ko kung saan ako binyagan. At saka pinapahanap ko sa nanay ko kung saan yung baptismal ko, wala siyang dahil hindi pala kailangan ng baptismal kung mag-travel ka. Ang kailangan mo pera. Pero ang kailangan mo para makapag-travel, hindi baptismal. Diba? Ewan ko kasi
ano, may basta may narinig ako niyan. Kaya nung bata ako, ang iniisip ko talaga, hindi na ako kakapag-abroad. Dahil walang baptismal. Yung pala, pera lang talagang kailangan mo para ka. Hindi naman hinanap sa akin ang baptismal eh. Kasi, totoo lang, anong nang pakinabang ng baptismal pag magta-travel ka? Di ba wala naman? Ang unang hinahanap pag nagta-travel ka, ang mga immigration na hinahanap nila, yung may pera kang pan-travel. Ayun ang ano mo, ang hahanapin sa'yo, yung mga papeles, kung meron kang trabaho, kung mag-TNT ka ba dito sa ibang bansa, ganyan. Pero kung K1 visa ka, wala namang hinanap sa akin. Ang hinanap lang sa akin is yung visa ko. Tsaka yung yellow packet. Ayun lang hinanap sa akin. Tapos kailan ng kasal, ganyan. Ayun lang mga tinanong. Wala, baptismal mo. Walang ganun. Kasi sa ibang bansa, hindi importante sa kanila kung nabaptismal ka ba o hindi. Basta ewan ko sino narinig ko. Narinig ko kasi yun sa sa aming baryo noon. Pagka wala ka daw baptismal, ewan ko, sinong pakalat no? Kaya natatawa ko yun sa mga nag-comment na yun. Nakaalala ko yun may nag-comment na hinanapan ba yung baptismal? Natatawa ako kasi naalala ko yung nung bata ako. Naku, wala akong baptismal. Ibig sabihin ito ako makakapunta na ibang bansa. Hindi pala totoo. Pumunta kami ng Singapore, hindi rin kami hinanapan ng baptismal. Ang hinahanap sa amin, yung port entry ng Singapore. Kasi bago ka pumunta ng Singapore, kailangan mo ng... Pero sila link na kailangan mong fill upan yung mga yung mga info mo, lalagay mo doon, tapos ipapaprint mo. Ang tawag doon, basta may tawag doon, parang kalimutan ko lang. 3 days lang naman kami sa Singapore, pero hindi naganap ng mga baptismal mo, walang ganun. Natatawa ko doon sa nagpakalat na pag walang baptismal, hindi ka makaka-abroad. Naku, mali pala. Diba, ang daming maling pumasok sa isip ko noon na talaga nung bata ako, ang akala ko talaga hindi nakakapunta ang ibang bansa dahil nga walang baptismal. Hindi naman pala importante yun. Siguro sa mga ibang bansa, ewan ko lang pero kasi never pa akong matatawa ka na lang, naalala ko na naman tuloy yung hinanapan ng diploma, yung magta-travel. 'Di ba? Nabatikos. Bakit diploma ang hinahanap? 'Di ba? Mga rin talaga yung mga immigration, 'di ba? Wala lang kasi tingnan mo sa ibang bansa pagka nagta-travel sila, ang hinahanap lang yung flight ticket lang ang hinahanap. Tulad ng asawa ko, pagka pumunta siya sa Philippines, ang hinahanap lang sa kanya is flight ticket. Yun lang hinahanap sa kanya. Pero wala nang iba-iba tanong. Kasi alam naman ng mga Amerikano, mga immigration dito, nababalik talaga sila kasi meron sila ang return ticket. Kung wala naman, kung ang balak nila tumira sa Philippines, sila na yun, sa kanila na yun. At kung may mangyari man sa kanilang masama, bahala na sila. Wala silang pakialam na di tulad sa Philippines na, ay, itsura mo bata ka, baka mamaya ma-rape ka doon. Mga ganun-ganun. Alam mo mga katsupa, ewan ko lang kasi nung magta-travel kami ng Thailand, rin ako dyan sa immigration na yan. Offload din ako. Kasi nga, mag-meet kami ng asawa ko doon sa Thailand. First meet namin. 2021 yata yun. Sarado pa yung borders. Sayang yung, yung flight ticket na binili ng asawa nung boyfriend ko. Boyfriend ko pa lang siya nun Binila niya ako ng ticket. Papuntang Thailand, tsaka pabalik. Hindi ko naman alam na hahanapan pala ako ng trabaho, kasi yung asawa ko, walang alam na ganun pala kahigpit sa Philippines. Ewan ko ba mga immigration dyan, siguro pera lang talaga dyan. Hindi ko lang alam pero sa mga immigration dapat, hindi na sila, kasi ang sabi niya sa akin, naku bata, kamukha kang bata, ilang taong ka na, ginanon pa ako. Yung mga time na yun, mga 24 na ako.
in-upload nila ako dahil mukha daw akong bata at saka wala daw akong trabaho, baka daw mag-TNT daw ako sa Thailand. Kahit meron na akong return ticket, meron na akong book hotel, sabi ko wala naman akong pamilya doon, paano ako mag-TNT, at saka pupunta lang ako doon para i-meet yung boyfriend ko. Adoy, in-upload talaga nila ako. Wala silang parang wala silang pakialam kung masayang yung perang bili mo ng ticket sa aeroplano. Dapat mga ganun, pinabalik yung di ba? Wala Pero okay lang yan. At least na namin na pera-pera nga lang sa Philippines. Kaya ayaw ng asawa ko dyan sa ayaw niya. Kasi alam niya sa Philippines, parang pera-pera nga lang. Kaya dito na magtatapos ang ating vlog. Wala lang, inopen ko lang yung mga hinanakit ko noon pa. Pero nakamove on naman na ako. Maraming salamat sa pakikinig ng aking kwento. Naubos na yung aking hininga. Mag-edit ako ng video. Maraming salamat mga kachupa. Like, subscribe our YouTube channel. Maraming salamat.